Ito ang dapat ginagawa ng mga OFW, lalo na yung mga balik manggagawa na pabalik na sa ibang bansa, na mag-renew ng kanilang OWA membership kagaya dito sa pinakita ni Kabayan. Pwede kayo mag-renew online, pero kung wala pa kayong OWA e-card, ay pwede kayo mag-renew sa DMW office sa Ortigas. At pwede rin kayo doon kumuha ng OWA e-card nyo para hindi na kayo magpagsiksikan sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 or NAIA Terminal 3. So yun, kamusta mga kabuhay? Eto nga pala mga kabuhay, no? Eto, nandito tayo ngayon sa OWA. Dahil pabalik na tayo ng Saudi Arabia. Siyempre, lahat tayong mga bumabalik ng Saudi Arabia, kailangan na nagbabayad tayo sa ating OWA, no? Yan, sa OWA membership natin. So, yan. Pagkatapos nga pala magbayad yan mga kabuhay, dumiretso na agad ako yan sa may labas para kunin natin ang OFW e-card natin. So, siyempre, pag nagbayad na kayo ng membership yan, automatic yan, libre. Ayan, i-scan nyo nga lang pa yan. Yan sa labas, no? Makikita nyo naman. Pagkatapos nyo i-scan, mag-antay lang kayo ng ilang minuto, makukuha nyo rin kagad. Within 5 minutes, ilalabas nyo rin kagad. Pagkatapos nyo bill upan yan. So, yun nga pala mga kaboy, no? Dito yan sa may Ortigas branch mga kaboy. At syempre, ang kinaganda rito, meron din silang libreng pakape at pamerienda yan. Dito yan sa may DMW. So, yun lamang mga kaboy ang ating update. Lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA or dapat nagre-renew tayo ng ating OWA membership kada 2 taon. Napakarami ang mga OFW na tatampo sa OWA dahil bakit daw mga distressed OFW lang ang nakakakuha ng mga benepisyo or cash assistance. Actually guys, isa ang distressed OFW sa covered ng OWA bilang insurance. Pwera pa dyan, just in case man hindi pala rin ang isang OFW sa ibang bansa, for example, may mangyari sa isang OFW, ay may makukuhang claim ang pamilya sa Pilipinas. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership. Pero sana magkaroon din ng programa ang ating gobyerno na meron ding makukuha ang benepisyo or cash assistance yung mga OFW na sobrang tagal na nagtatrabaho sa ibang bansa at uuwi ng for good. Yan ang pinapanalangin natin. Pero hindi ko dinidiscourage ang mga OFW na hindi mag-renew ng OWA membership. Dahil guys, napakahalaga nito dahil isa itong insurance para sa ating OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. About naman sa OWA e-card, guys, ito ang mga benepisyo at mga bansa na pwede nyong gamitin ang inyong OWA e-card. Dahil nga may kababayan tayo nagbahagi ng kanilang karanasan na nagamit na nila ang kanilang OWA e-card bilang isang discount card sa Starbucks sa Saudi Arabia na may video sila. Hello guys, nagamit na namin yung OFW card namin dito sa Starbucks. At meron tayong 20% off sa lahat ng may OFW card or OWA member na dapat merong card ay makakakuha ng 20% off discount dito sa Starbucks. Ayan. Ayan, 20% off. And ito yung resibo. Ayan po, 20% off, 20% off, dalawang mocha frappuccino yung in-order namin. Pero yung cake po, hindi siya kasali sa discount, yun pa din. So, total ay 58 real. Kaya napakaraming mga OFW ang nagtanong kung saan mga bansa ba pwede gamitin or maka-avail ng discount para sa mga OFW gamit ang OWA e-card. Kaya eto guys, inalam natin. So, eto ang mga bansa na pwede yung gamitin ang inyong OWA e-card bilang isang discount card. Sa Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, Pilipinas, Qatar, Singapore, South Korea, Taiwan, at United Arab Emirates. So, sa mga nabanggit na bansa, para malaman nyo ang kumpletong listahan kung saan kayo pwede makapag-avail ng OWA discount or OFW discount gamit ang inyong OWA e-card, ay i-click nyo ang link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Nandun ang kumpleto ng mga listahan ng mga kumpanya or mga restaurant
na pwede kayo makapag-avail ng OFW discount gamit ang OWA e-card. Dito naman sa United Arab Emirates, kung nasaan ako, ay pwede kayo makapag-avail ng OFW discount gamit ang OWA e-card sa mga sumusunod: Hot Palayok, Paluto Restaurant, GRS Express, LBC at Ramada Hotel, at marami pang iba. Ilalagay ko guys sa description ng video na ito ang link para mabasa nyo or malaman nyo ang kumpletong listahan na pwede kayo makapag-avail ng OFW discount gamit ang inyong OWA e-card. Sa Pilipinas, pwede kayo makapag-avail sa Philippine Airlines, pero ang inaasahan nating Starbucks ay sa Saudi Arabia lang available. At napakaswerte ng Saudi Arabia dahil napakarami pang mga kilalang restaurant ang kasama dito. So, hindi lang para talaga pataba sa wallet lang ang OWA e-card. May use at may purpose talaga ito para sa mga OFW. Gaya sa pinaliwanag dito ng ating OWA admin, PY Kaunan. Common lang po ng tanong ko, discount from my followers po about e-card. So karamihan po ng tanong doon sa comment section. Para saan po ba talaga yung e-card na yan? Pampakapal lang ba ng wallet? Actually, magandang tanong yan. Hindi naman pampakapal ng wallet, grabe naman. Una mo sa lahat, yung e-card natin, connected na yan sa eGov app. So kung ayaw nyo pong kumapal yung wallet nyo, may digital card na po yan sa eGov app. So na-downloadin nyo po kung saan po kayo nag-i-travel. Nandun na, tingnan nyo yung eGov, nandoon ang e-card. Pero alam mo, maraming OFWs, talagang nagsabi, gusto nila ng pampakapal ng wallet. Gusto nila ng actual government ID na nagsasabi doon na they're an OWA member. So, we give that for free. No? But we have a digital version of that. It's in the eGov app. So, para saan yan? For you to, para ma-access mo yung services ng OWA, wala nang question. Pupunta ka sa OWA, ayan, no? May e-card. Just like the other IDs, no? Pag-ibig, ganyan. Pero, sabi ko nga, sayang naman. Nandiyan na yung card. Gayahin natin yung pag-ibig. Ay, wag yung word na gayahin. Best practices yung pag-ibig. Yung pag-ibig may 300 plus na establishment sa Pilipinas na may diskwento. So, gawin natin sa e-card ng OWA yan, sa government ID ng OWA. Lagyan natin ng mga diskwento mula sa iba't ibang partners natin. Pero, hindi gaya ng pag-ibig na pang Pilipinas lang. Yung sa OWA, lagyan natin ng diskwento at privileges sa iba't ibang lugar sa labas ng Pilipinas at sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, ang Nike Philippines nagbigay ng up to 50% discount. Sabi naman ng iba, ma'am, hindi ko naman afford yung Nike. Okay, parang gusto mo sapatos na yata yung pero dito sa Hong Kong, we're very happy na today, na-anunsyo natin, over 25 plus, or 27 actually, na mga iba't ibang mga negosyo sa Hong Kong, balikbayan boxes, remittance centers, clinics, restaurants, no, and other stores na magbibigay ng diskwento. Alam niyo sa KSA, sa Saudi Arabia, Starbucks is giving 20% discount in all their 700 stores para sa mga frappuccino. Ang mga OFW hindi makapaniwalang tinatanggap yung OWA ID. Pinipicturean yung resibo kasi may OWA discount nakalagay, pati yung POS. So, this is, sabi ko nga kanina, ito ay pandagdag sa mga programa at benepisyo na ng OWA. Di ba nakakatuwa naman paminsan-minsan na may mga ganyan, di ba? At para sa halagang 1/4 sa loob ng 2 taon or 50 pesos, parang sulit na. And it's our way to attract the inactive and yung mga hindi talaga members to be active members and to continue to be an active member. And ang aming hiling, meron din kaming i-aanunsyo sa September 25, airlines, schools, clinics, pharmacies. Siyempre para sa mga ladies, meron ding mga pampaganda, di ba? Para wellness naman yan. And expect nyo pa na patuloy lang kami sa pagdagdag niyan kasi marami talaga tayong gustong i-attract ng mga OFWs para maging OWA member. Alam niyo, Ma'am Marites, kwentuhan ko lang po kayo tungkol sa OWA e-card. Yeah. Ito po ay isang government ID, katulad ng national ID, driver's license, magagamit po ng ating mga active OWA members. Pangalawa po,
Ito po mismo, nasa eGov app. So, pag nakalimutan nyo to, pwedeng ipakita yung nasa eGov app. Pangatlo, pag nag-a-avail ng mga OWA programs, ito na lang ay ipapakita ninyo. Hindi nyo na kailangan passport or ano. Ito na lang pong OWA e-card. At pang-apat, may bonus pa. Oh, Hindi lang government IT. Over 100 discounts po yan from all over the world. Iba't ibang mga establishments, airline companies, restaurants, clinics, butika, remittance centers, mga balikbayan boxes, hotels at marami pa pong iba para po sa inyong lahat yan. Iyan po deserve ng OFW. Maraming salamat po. Kuha na po kayo ng OWA e-card. So, sa mga kababae kong OFW na mayroon ng OWA e-card, nagamit nyo na ba ito bilang discount card sa Pilipinas or sa ibang bansa? I-comment nyo naman sa comment section ng video na ito. Sa mga OFW naman na nandito sa Dubai or sa United Arab Emirates na wala pang e-card, pwede na kayong makakuha ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai. Paano? Eto. Sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi pa nakakapanood, lalo na sa mga OFW dito sa United Arab Emirates, uulitin ko lang na pwede na kayo makakuha ng OFW e-card or mas kilalang OWA e-card sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai na dating Polo Dubai. Pwede na kayo pumunta doon kahit anong araw basta weekdays na hindi na kinakailangan ng appointment. Basta nakapag-register kayo sa OWA e-card application online na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. At ituturo ko sa inyo kung paano. Sa mga nagtatanong naman kung meron din daw ba nito sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Ang sagot guys, ang pagkakaalam ko ay sa Polo Dubai pa lang meron. Dahil nga ito yung iniwan ditong printer ng OWA e-card dahil sa hindi naging successful na OFW caravan. Pero sana soon ay maglagay din sila sa iba't ibang mga polo sa iba't ibang mga bansa. Pero sa mga uuwi sa Pilipinas ay makukuha nyo ito sa OFW Lounge na NAIA Terminal 1 at NAIA Terminal 3. So eto na nga guys, nakakuha na ako ng aking OWA e-card sa MWO Dubai at ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano. Una guys, para makakuha kayo ng OWA e-card sa Migrant Workers Office Dubai, ay kailangan nyo muna mag-register sa website ng OWA e-card sa Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. But take note guys, dapat aktibong miyembro kayo ng OWA or dapat hindi expired ang inyong OWA membership. Pero huwag kayo mag-alala guys dahil kung expired naman ang OWA membership nyo, ay walk-in na lang din ang pagre-renew nito kung same employer lang din ang pinagtatrabahuan nyo. Kailangan nyo lang magdala ng inyong kontrata, Emirates ID at any proof of employment kagaya ng Certificate of Employment, pay slip at iba pa. At 92 dirham para sa membership ng OWA. Ngunit kung active member pa kayo ng OWA at hindi pa expired ang OWA membership nyo, ay hindi nyo kailangan ang mga yan dahil Emirates ID lang din ang hinahanap sa Migrant Workers Office Dubai kapag punta nyo. At hindi naman tinatanong kung taga saang Emirates kayo. Kaya pati ang mga taga Abu Dhabi at iba pang mga taga Emirates ay pwede makapunta dito basta nakapag-register kayo. So, para makapag-register na kayo para sa inyong OWA e-card, ay kailangan nyo pumasok sa link or sa website ng OWA e-card Dubai na ilalagay ko sa description ng video na ito. At pagpasok nyo sa website ay ito ang lalabas. At dito naman ay makikita nyo na dyan na nakalagay ay OWA Dubai. Tapos ilalagay nyo na inyong last name, first name at ang inyong middle name. Dito naman sa suffix, kung may suffix kayo, ay ilalagay nyo dyan at nandyan ang pagpipilian. Pero kung wala naman kayong suffix, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Then ilalagay nyo na ang inyong gender or kasarian at ang inyong birth date. Dito naman sa mobile number, ang hinihingi ay Philippine number. Pero kung wala kayong Philippine number, para makapag-proceed, ay pwede nyo ilagay ang Philippine number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. Dito naman sa worksite, nakalagay na dyan ay UAE. At dito naman sa address, ang hinihingi ay address nyo sa Pilipinas. Then after that, ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. At dito naman sa in case of emergency, eto guys yung contact person in case of emergency. So ilalagay nyo ang kamag-anak nyo dyan, pwedeng nanay nyo, asawa nyo, or anak nyo. At kanilang mobile number. Then dito naman guys sa signature, para makalagay kayo ng signature dyan,
ay kailangan nyo sumulat ng pirma nyo sa malinis na bond paper at pipicturean nyo para ma-upload nyo dyan sa signature. At dyan naman sa photo, dapat maayos na photo ang ilalagay nyo dahil kung anong picture ang ilalagay nyo dyan ay yun ang lalabas sa inyong OWA e-card ID. Then, i-click nyo na yung small na box at i-click nyo na yung I'm not a robot. Then, click Submit. At lalabas na ito, Success. And click OK. At meron na kayong queue number. At lalabas dito na application successfully submitted. At may matatanggap kayong email or email galing sa OWA. At yan ay papakita nyo screenshot sa security guard sa MWO Dubai or sa Polo Dubai. So, ngayong nakapag-register na kayo sa OWA e-card application sa Polo Dubai, ay pwede kayo mag-walk-in sa MWO Dubai or Migrant Workers Office Dubai any days basta weekdays, guys. But take note na kapag Friday ay half day lang sila. So, hanggang 11 AM lang ang cut-off nila na pwede kayo makapasok sa loob. At ayun na guys, kapag nag-walk-in kayo ay 5 minutes lang ay makukuha nyo na ang inyong OFW e-card. At free ito or libre, wala kayong babayaran ni piso. Doon kayo pupunta sa second floor sa room 9. So ganito ang makukuha nyo sa Migrant Workers Office Dubai kapag pumunta kayo doon. At ang kagandahan ngayon sa Migrant Workers Office Dubai ay halos wala ng pila. Napakalaki na ng pinagbago, hindi kagaya noon.